raw pipigilan ni Pangulong Noynoy Aquino ang paghahabla sa mga umano'y tiwaling kaalyado ng administrasyon. Nabanggit yan ng Pangulo habang nasa Harvard University. Mula sa New York, nakatutok live si June Veneracion. June! Mel, nandito na sa New York si Pangulong Aquino at mamayang alas 11 ng tanghali, oras dito sa New York, o 11 p.m. naman oras dyan sa Maynila, ay inaasahan magtatalumpati ang Pangulong Aquino dito sa UN Climate Summit 2014. Si UN Secretary General Ban Ki-moon daw mismo ang nag-imbita sa Pangulo para dumalo sa pagpupulong na ito. Pero bago nakarating dito, Mel, sa New York, itong si Pangulong Aquino ay tinapos niya muna ang kanyang 2 araw na working visit sa Boston, Massachusetts. Sa pangalawa at huling araw niya sa Massachusetts, binalikan ni Pangulong Aquino ang bahay na naging kanlungan nila ng kanyang pamilya nung panahon ng diktadorya sa Pilipinas. Iba na ang may-ari ng bahay, pero halos kabisado pa rin daw ng Pangulo ang bawat sulok nito. Nakipagkita rin ang Pangulo kay U.S. Representative Joseph Kennedy III sa isang pizza parlor na dating pinupuntahan din ng Pangulo. Si Congressman Kennedy ay apo ni yumaong Senator Robert Kennedy at pamangkin sa tuhod ng pinaslang na U.S. President John F. Kennedy o JFK. Sa Harvard University ang huling schedule ng Pangulo sa Boston. Nagkaroon ng pagkakataon ng mga dumalo na magtanong sa Pangulo. Ang isa sa tanong, sino ang napipisil niyang kapalit pagkatapos ng kanyang termino sa 2016? As to naming who I think would be a good successor, I really believe we have a lot of material in the country. But if I were to mention them now, then I'm sure you can you can imagine the repercussions back home as media friends. And perhaps, as I keep saying, now is not the time. I still have about a year and 9 months to go. Nausisa rin ang patakaran ng tuwid na daan ng Administrasyong Aquino. What would you say to your critics who say, while you're committed to honesty, some of your allies are not? Well, the courts are open. If they think that I have dishonest people around me, then all they have to do is file appropriate case. The Ombudsman in particular, I think, even investigates instances where complaints are unsigned or anonymous, precisely to ferret out those who are not treading the correct path. Natanong din ng Pangulo, bakit hindi na lang daw makiisa ang Pilipinas sa China? I hope that is recognized, that if the situations were reversed, if we were the big economic power, if we were the big military power, then they would ask us to respect the rights. So that's the only thing we're asking. Let's respect each other's rights. Pero bahagyang nagkaroon ng tensyon nang may magtanong na tila gustong makipagdebate sa Pangulo kung bakit panay daw ang bili ng armas sa Pilipinas, gayong marami ang naghihirap. Before you ask, no, let me finish. Sir, I think I listened to you. With all due respect. No, please, come on. I gave you a chance. Please. Just let the president answer. We're not here to listen to you. Thank you. Please. Mabalik tayo dito sa usapin ng UN Climate Summit 2014, Mel. Gaano ba kalaki itong event na ito? Mahigit 100 world leaders ang dadalo rito. Katunayan, napakaraming media entities na ang nandito mula sa iba't ibang bansa. Kanina pa nakapila to. Actually, mga 2 days na nakaka-camp out itong mga media personnel na nandito. Bantay sarado itong United Nations headquarters, Mel. Nakikita ninyo, punong-puno yan ng mga kawani ng NYPD. At yung talumpati ni Pangulong Aquino mamayang 11 a.m. New York time, Mel, ay inaasahan na ilalatag ni Pangulong Aquino yung mga pwedeng kontribusyon ng Pilipinas para nga malutas itong problema o maibsan itong epekto nitong climate change. Dahil alam naman natin kung gaano katinding problema ang nagiging epekto nito sa ating bansa. Nandyan yung malalakas na bagyo tulad na lang ng bagyong Yolanda. Mel. O June, nabanggit mo kanina, no? Nagkaroon ng konting doon na alingas-ngas, kumbaga, no? Diyan sa tanungan kay Pangulong Aquino. Anong sinagot ni Pangulong Aquino doon sa taong nagtanong, June? Yung taong nagtanong na yun, Mel, nag-shift from one premise to another yung kanyang tanong. Actually, kung nakita ninyo, inaawat na siya ng moderator. Nangyari yan, Mel, sa Harvard University. Ang sinabi naman sa kanya ng Pangulo,
wala namang ganong katinding budget ang nakalatag sa ating General Appropriations para sa pagbili ng armas. Ang binibili lang armas ng Pilipinas ay sakto lang para mapunan yung mga kakulangan ng mga law enforcement agencies natin gaya ng PNP at Armed Forces of the Philippines, Mel. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.